Okay. Magandang umaga sa bawat isa. It seems like hindi tayo nagtagumpay na ayusin yung ating live using Zoom through FB, via FB, no? So, we are doing this the traditional way. Okay? Forwardan ko lang yung ibang mga kapatid natin, ha? Sige, wag na lang, no? Paki-forward na lang din, mga kapay. Kung sino yung naka-live natin ngayon dyan. Teka, hindi ko nakikita kung sino yung naka-live ngayon. Teka, mag-hi muna tayo. Hi! Yan. So, traditional way tayo. Nakalimutan ko na mag-live sa ano. Layong ginagawa yun, pero mukhang nasumablay ako dun kanina. So, hindi gumagana yung camera ng laptop. Okay? So, medyo makalat yung ating background, ha? Yung tinatawag na kalat background. Okay. So, alam ko yung iba excited na, no? Yung iba nag-aantay na kanina pa. Kasi sino ba na nga nandyan? Para bati natin. Meron ng apat na nanonood sa atin ngayon, kaya lang hindi ko nakikita kung sino. Sino ba mga, click ko ngayon mata. Hindi niya nire-reveal, sikreto, naka-secret. Anim na. Kaya hindi ko nakikita kung sino. Naka-secret, no? Kaya paano ko malalaman yan, ha? Teka, tingnan natin. Huhulihin natin ang mga secret na yan. Live, hindi ko makita kung sino, eh. Anyway, mag-comment na lang kayo para makita ko pangalan nyo. Ayan, si Brother Chris. Kanina pa nag-aantay yan, eh. Si Brother Jeff, okay. Mata lang nakita ko dito, eh. Gusto ko sanang gamitin yung nag-prepare ako ng PowerPoint para makita nyo yung message, yung visual natin, eh. So, ginagamit ko yung Zoom connected to FB. Ginagawa ko na naman yun. Kaya for some time, dahil naging recorded na yung message ko sa orientation, hindi ko na ginalaw. No? Tapos kanina, nung gagamitin ko na yung function, hindi ko na makita, hindi ko na malaman kung paano ang proseso. Okay. Pag hindi mo talaga nagagamit, nakakalimutan mo, eh. Yan ang lesson kanina. All I know, alam ko, pero hindi ko siya nagamit. Ayan. Kaya, sino to? Sino ba to? Okay. So, kung sino man yan, mukhang naligaw yata siya. So, ikaw ngayon ay nasa Jesus Only Hope Church Sunday message. No, this is a church setting. So, kung baka naligaw lang, o baka naman nagbibiro lang. Okay. Noong last Sunday ay nagbigay ng message si Doktora at ang naging title ay The Gift of Salvation, di ba? The Gift of Salvation. So, since Christmas ngayon, usapan na natin ang Christmas, tuloy-tuloy na natin, no? Para talagang ramdam na natin yung simoy ng Pasko. Okay. So, Christmas message na rin ang ating magiging mensahe ngayon. Ayan, si Santi. Okay, God bless po, Pastor. Good morning, Santi. Message mo ako sa FB, may kailangan ako sabihin sa'yo. Kailangan mo bigay sa akin ng authorization letter para sa yung 5th month. Ay, ang aking classmate si Veronica. Ayan, okay. Saka si Michelle. Nagka-oras ang busy yan sa love life, eh. Nagkaroon ng panahon manood ng ating video via live. Ay, Sister Shirley. Ayan, good morning, Sister Shirley. Alam ko po na miss na ninyo yung bawat isa. Ako rin, miss ko na rin kayo makasama at makasalamuha. At makakain tayo sabay-sabay. No? Makapagbentuhan tayo ng without restriction. Walang face mask, walang face shield. Di ba ang sarap kaya ng ganun? Nabuboring akong kausap ng naka-face mask, naka-face shield, eh. Hindi mo nakikita yung mukha ng maayos, eh, no? Mata na lang nakikita, ganun. So, nabuboring ako. So, ngayong umaga, pag-usapan natin to. Ang title ng aking message ay True Christmas. Ayan, okay. Or, doon sa PowerPoint na ginawa ko, celebrating Christmas in a
real way or in a beautiful way. Yan, yung sana authentic way, no? Kasi alam naman natin na pag sinabing Christmas, of course, regalo na ang pinag-uusapan natin dyan. Regalo, bakasyon, no? Kainan, party-party. Okay. Party-party dito, party dito, party dito. Hanggang sa yung katawan mo, sa sobrang pagod mo, nag-party-party na. Okay. So, party-party. Of course, pinag-usapan natin ang pag-Christmas. At kapag Christmas din, ang nangyayari ay napupuno ang mall. Napupuno yung mall. At kapag napuno ang mall, nagiging traffic. Okay, mga visual sana ako mapakita sa inyo. Kaya lang, bilang pamalit sa visual, kagapuhan ko na lang, makikita nyo. Okay. So, traffic na, no? Papasok na yung traffic pagka Christmas. Kaya, minsan, naalala ko yung kwento ko minsan, merong isang babae na sa galit niya at sa asar niya, sa kanyang pag-grocery, sa kanyang mga traffic experience. Sabi niya, ano ba naman to? Sino ba naman ang nag-invento ng Christmas na to? Sabi niya gano'n, no? At sinagot siya ng katabi niya, sabi niya, huwag kang mag-alala, naipako na. Naipako na yung nag-invento ng Christmas. So, as Christians, hindi tayo gano'n. Hindi natin tinitingnan ng Christmas ng ganung paraan, ng para bagang pag wala kang maraming handa sa mesa, sa table mo, ay malungkot ang Christmas mo. Kaya nga pag Christmas, paano ba naman di ka magiging malungkot? Yung mga kapatid, mga kaibigan natin, kung pag Christmas ba naman post ng mga pictures na punong-puno yung kanilang table, ano? Kaya pag ikaw, pag konti lang parang, konti lang naman ang table ko, kalungkot. No? Good morning, Brian. Kasama kami niyang kahapon. So, ganun ang nangyayari, which is, nadadivert na yung tunay na kahulugan ng Pasko sa kahulugan ng Pasko na kinamulatan natin. Nagiging, sorry for the word, pero minsan nagiging payabangan na ang Pasko. No? Pagka marami kang handa, you are blessed. Pag konti lang yung handa mo, you are not blessed. So, napakalungkot po ng kahulugan ng Pasko sa kinamulatan na natin, mga kaibigan. Yan. So, ngayon, pag-usapan natin to na true Christmas. Basahin po natin ang John chapter 1, verse 1 hanggang 14. No? Ito yung napili kong teksto. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kung pwede ko lang sana itong kahit FB Live, no? Nakapag-share tayo ng screen. Maganda sana, no? Pag na-invento ng Facebook yan, no? Mag-screen na rin siya, mag-screen sharing na rin siya. Meron niyang screen sharing, kaya lang hindi ko alam paano i-perfect yung process. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and the Word became flesh and made His dwelling among us. No? So, para sa akin, yan ang Christmas eh. The moment na ang Panginoon ay naging tao at namuhay siyang kasama natin. Made His dwelling among us. Yan. So, 13 na ang ating viewers ngayon. Sana lang, no? Sana lang. Ito talaga yung problema ko sa live eh. Minsan yung iba naman lang talaga, no? Hindi nakakatagal sa live natin. Kaya nga, last time, di ba, hugot na hugot moment tayo doon. Sana ay mula umpisa hanggang matapos ay masundan natin ang mensahe. Katulad ng pananambahan natin kapag Sunday, na natatapos natin yung buong mensahe. Sana ganun din kahit sa online, ano? Alam ko yung iba talaga minsan nagiging habang naghuhugas ng pinggan, naka-play diyan yung online. So, okay lang 'yon. Sana lang matapos, okay? Kaya lang yun nga yung kaya nga sa isang training na ginawa ko din online, no. Sinabi ko talaga dun sa isang kumpanya na sabi ko, kung may choice, ayoko talaga ng online. I want it to be physical. Gusto ko talaga physical para nakikita ninyo ako, nakikita ko kayo, makipag-interact ako sa inyo, mabilis na interaction. Okay? Bago tayo magsimula, allow me to pray for you, mga brothers and sisters. Dakilang Diyos, maraming salamat for this wonderful day na muli, Panginoon, ay mapagsalusaluhan namin ang iyong salita. Salamat sa bawat isang narito ngayon, nakikinig, nakikita ako. Nalangin ko, O Diyos, na Panginoon, ay
mabawasan o totally mawala ang mga distraction na nasa aming paligid upang we can truly focus on your word 100%. Alam ko, Panginoon, na sa oras na ito mangungusap ka at somehow mag-iwan ka ng kirot sa bawat puso ng bawat isa. Maraming salamat na sa gitna ng kabisihan, sa gitna ng pagiging abala, O Diyos, ay nagkaroon ng panahon ng aming mga kapatid para makapakinig ng salita mo upang mapakain ang aming espiritual na aspeto ng buhay, Panginoon. Muli, tinataas ka namin sa oras na ito, ikaw ang maging sentro, ikaw ang maging bida. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ayan! So, ayan ha, binabati ko ulit yung ating mga viewers ngayong umaga ha. Yung aking nasa likod, background ko yan. Ang tawag dyan ay gulo-gulo background. Okay ha. So, let's start. No? Ano nga ba ang totoong pagse-celebrate ng Christmas ngayong bear na tayo? Ha? Tandaan niyo, mabilis na yan. No? September, October, November, December. No? Naalala ko nga, yung aming bonus, ano yan, hindi yan binibigay ng December. November yan binibigay. So, bear, malapit na. Malapit na ang December. At ako, pag nagdig-December na, nalulungkot din ako eh. Bakit? Nadadagdagan ang edad natin, no? 2021 na. Malapit na ito. Dagdag na naman na edad sa atin. Okay? Pero baka anak ka ng Diyos, dapat daw maging masaya ka. Kasi alam mo naman na palapit na ang pagtatagpo mo yun ng Diyos. So, number 1, point mo natin, ngayong Christmas, ito yung ating alalahanin. Remembering the greatness of God when He choose to become like us. No? Alalahanin natin the greatness of God when He choose to become like us. No? Imagine po yung God, the maker of everything. No? Tapos, siya po ay nagkatawang tao. In Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Nung panahong yon, ang Panginoon po naglalaro lang sa ibabaw ng tubig, no? Naglalaro lang sa kawalan, no? Nandun na yung presensya ng Diyos. Para sa akin, He was just enjoying His life, di ba? Wala siyang hindi siya stress out, no? Wala siyang alalahanin. Basta sa kanya, gagawa ako ng gagawa ako ng gusto kong gawin dito. Sabi niya, yung earth formless pa eh. Wala pa yung earth nung panahon na yun eh. No? Tapos biglang naisipan niya, gagawin yung mundo. Yung gagawin, let there be light. Madilim pala. Pero para sa kanya, ang dilim, wala yun eh. Minsan nga, pagka nag-uusap kami ng mga kaibigan natin, nung nasabi niya, let there be light, yung bago niya sabihin yung, let there be light, gaano kaya katagal yun? Yung moment na madilim. Imagine nyo ba? Yung once upon a time, there was total darkness. Pero ito yung amazing, ha? Ito yung amazing. Yung total darkness na yon, doon nakatira ang Panginoon. Doon siya tumira for the longest time. And darkness to Him is not darkness at all. Na-imagine nyo ba yun? Hindi naman niya, parang nalungkot ako, madilim, takot ako, madilim, let there be light. No, imagine nyo yung bago pa magkaroon ng light, siguro palagay mo na lang, pinakamaiksi na lang, 2 milyong taon. 2 milyong taon na ang Panginoon, ang Diyos, in His greatness, naninirahan sa total darkness. But that darkness is not darkness to Him. Ini-enjoy niya yan. No? Tapos kinreate niya yung light. Ibig sabihin sa kanya ang darkness, baka, parang yung darkness para sa kanya, napakaliwanag din yan. No? Sa atin lang, madilim. Pero sa kanya, sobrang liwanag. Nakikita niya yung mga bagay-bagay kahit sobrang dilim. Ako naisip ko, grabe ang Diyos, na-survive niya yung darkness na yan, and darkness to Him is just as light as daylight. Yan. Ganun ka, gusto ko lang i-describe sa inyo kung gaano kadakila ang Diyos na ito.
But this God decided to choose to become like us. Yun ang greatness. Hindi ko lubos maisip talaga yan. Hindi ko talaga maintindihan yan. Bakit? With all His power and might, pipiliin pa rin yan maging katulad natin. No? Na-imagine nyo, yung ibang mga tao sa panahon ngayon, sobrang bilib na sila. Kapag merong isang artista na pupunta sa kanilang subdivision o pupunta sa kanilang lugar at makikipagkamay. Tapos yung artista niya, napakakinis ng kutis. Kasing kinis ng kutis ng iba dyan. Hindi kasing kun. Diba? Bilib na sila. Grabe, napaka-humble, napakabait. Diba? Bilib na sila. Even the politicians, kapag pumasok na ang politicians sa kanilang tahanan, sa anong lugar, na nakadamit ng simpleng damit, no? Pero mayaman to. Naku, bilib na sila. Kaya sa kanilang utak, ibuboto kita. Ibuboto ko kayo. Napaka-humble ninyo. Sobrang bilib na tayo doon. But can you imagine the greatness of God? No? Ito Diyos to. Hindi lang ito politician. Kung bilib na kaya nun sa ginagawa ng politician, sa ginagawa ng mga artista, how much more sa ginawa ng Diyos na pinili niyang tumira kasama natin. No? Pinili niya to take the form of a servant para makasalamuhan natin. No? Imagine mo yun. Wow, the greatness of God. And He decided to be with me. To become like me. In John 3:16, for God so loved the world. No? Mahal niya ang mundong ito. Mahal niya ang sanlibutan. Mahal niya yung kanyang creation. No? That He gave His only begotten Son. Akalain mo yun, nag-iisa, ibinibigay pa sa atin lang, sa bahay natin. Pag yung gamit natin, tapos mahihiram, naku, ingatan niyo po yan. Nag-iisa lang ho yan. Pag sinira mo yun, sira na rin ang relasyon yung dalawa, away na yun. Di ba? Binalik, sira, wala na. Next time, wala na yan. Sira na. Ano na yan? No? Magkakaaway na yung kapitbahay. Nag-iisang gamit ko, sinira pa. Di ba? Nag-iisang halaman ko, pinatay pa. Basta pag nag-iisa, it is very important for us. Kaya nga minsan yung pera natin, di ba? Pag yung pera natin, 100 na lang to. 100 na lang. Mahal na mahal natin, di ba? Ayaw bitawan eh. Hindi pwede. Hindi ko pwede basta-basta. Nag-iisa na lang to. No? So, how much more? God, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kadakilaan, no? He decided to become like us. Isipin natin yung pag-Christmas kasi ang Christmas, ito yung panahon dumating si Jesus eh. Isipin natin yun, ng pagdating ni Jesus, hindi yung Christmas, ay, dami ko ng gift. Ay, dami ko ng bagong damit na naman ako. Ay, marami na ng pagkain. Di ba? Sa totoo lang, ngayong Christmas, yung iba, hindi Jesus ang hinahanap. Sino hinahanap? Tao. Naalala niyo yung kanta? Pasko na, sinta ko. O, di ba? Hanap kita. Sino hinahanap? yung kanyang sinta. Yun ang kanyang hinahanap. Tao ang hinahanap. Hindi hinahanap si Pasko na. Lord, Pasko na. Tao ang hinahanap. Meron pa isang kanta, last Christmas, I gave you my heart. For the very next day, give it away. Kanina yung binibigay yung puso, tao na naman. Kaya nga, nagtataka pa ba tayo? Bakit yung buhay ng iba talagang hirap na hirap? No? Yung buhay ng iba talagang miserable. Kasi sa tao iniasa yung buhay eh. Good morning muna ako kay Sasi, Katindig. Ayan, kaibigan natin yan ha. Kapag naghahanap kayo ng mais, ayan, daming mais niyan. Ang daming mga prutas at gulay niya, no? Ayan, bebentahan tayo niyan. Sabihin niyo lang sa akin, kukontakin ko yan ha. Napagsakan tayo ng tunit-tuniladang mais. Okay? Ayan. So, kaya number one, as remember the greatness, no? The greatness of God and how He choose to become like us. Number one yun, ngayong Christmas. Unahin natin yung pag-iisip na yun.
Hindi lang basta-basta gift kaagad ang inuuna natin. Kaya tama yung message ni Brother Chris. Last time sabi niya, these people, tayong mga tao, minsan nagfo-focus, hindi lang minsan, madalas, nakafocus tayo sa mga bagay na nakikita natin. At kapag hindi natin nakita, ang lungkot na natin. No? Nakafocus tayo sa material. No? Pag kulang yung material, nalungkot tayo. As if parang nawala na yung ating mundo ay gumuguho na. Hinihibo ko lang to kasi dumudulas pa. Kumikintab na yung ating mga kamukhaan yan eh. No? Kaya nga last time, di ba, nabanggit ko sa inyo na ako nalulungkot ako. Namatay pala yung may-ari nitong tinitirhan ko. So, bago pa yung mga araw na yun, pinag-usapan namin nila Brother Arthur, sila Sister Del, sabi ko, nakakatuwa si engineer, ano? Talagang dami niya pa ng bahay dito. Dami niya pa ng pabahay dito. Tapos, oo nga, biglang mabalitaan mo na lang, ting! Nawala na sa mundo. So, lahat ng bagay na pinagmamayarian niya, may iwan ako sa mga tao, sa mga anak niya, sa kanyang pamilya, no? And sad to say, minsan, may iwan ito sa mga taong hindi naman naghirap sa kanyang mga property. Kasi siya talaga naghirap nun eh. And yet, may iwan sa kanila ng mga bagay na pinaghirapan niya. Ganun din po ang mangyayari sa atin. No? Kaya tama yung message ni Brother Chris. Huwag tayo masyadong mag-focus sa mga bagay na nakikita natin. Kasi yung mga bagay na ito, mawawala ito eh. No? Talagang, yun nga, doon sa 4 na mag-asawa nga, di ba? Sabi ko na 4 wives. Yung mga damit na yan, maiiwan yan. At maghahanap ka agad yan na nagmamayari sa kanila. Yun yung third wives, eh, sabi ng wives, nako, pag namatay po kayo, mag-aasawa ulit ako ng bago. O parang bahay, pag nawala ka, magkakaroon ulit ng panibagong amo yung bahay mo. Okay? So remember the greatness of God when He choose to become like us. Wow, Lord, thank you. Hindi mo na kailangan bumaba dito eh. Hindi nga mo na kailangan likain kami eh. Kasi yung iba sabi nila, naku, malungkot ang Diyos pag wala, malungkot ang Diyos pag walang worshipers. Malungkot ang Diyos kapag wala nagpupuri sa Kanya. Alam niyo po, bago mangyari yung paglikha ng Diyos, ang Diyos ay masayang masaya sa Kanyang posisyon. No? Ang Diyos po ay enough. Wala, hindi niya kailangan likain tayo para maging masaya siya. For the longest time, nakatira nga siya sa darkness eh. Di ba? And that total darkness is just as light as daylight to Him. Tapos sasabihin mo, ay malungkot ang Diyos pag walang worshipers. Alam niyo, talagang bahalang tayo ng Panginoon, kaya naisip niyang gawin tayo. No? And in all of His wisdom, wow, magdadagdag ng saya yan. Pwedeng sabihin natin, magdadagdag ng saya. Pero sabihin natin, hindi masaya ang Lord pag wala tayo. Naku, hindi totoo yan. Hindi mapabawasan ang pagiging Diyos ng Diyos kung tayo ay hindi magpupuri sa Kanya. Kaya nga naalala ko sabi ng isang preacher, no? Sabi niya, alam mo, ang Diyos ay, kapag hindi tayo pumuri sa Diyos, alam mo, hindi ang Diyos ang nawalan, tayo ang nawalan. No? Hindi ang Diyos ang nawawalan, tayo ang nawawalan. Every time na hindi tayo pumupuri sa Kanya, hindi natin siya ina-appreciate, no? Nalulungkot ang Diyos kasi tayo ang nawawalan. Yan. Number 2, remember this. Kung hindi ka pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesus, remember to receive Him. Alalahanin mo na kailangan mo siyang tanggapin. At kung kapag ikaw naman ay tumanggap na sa Kanya, alalahanin mo na siya ay tinanggap mo na. Alalahanin mo na siya ay tinanggap mo na, alalahanin mo na kung hindi ka pa tumatanggap, alalahanin mo, tanggapin mo siya. Magandang umaga muna sa aking kababata na nasa malayong lugar ngayon, sa Palawan. Si Regine, ayan, good morning Regine. Dito ako nakatingin kasi hindi pangalan niya. Okay, so magandang umaga sa iyo Regine. Yan, isa yan sa mga kabataan na nagtyaga sa akin, no? Nagtyaga sa aking kawapuhan. Isa yan sa mga kabataan na nung panahon na ako ay willing-willing sa larong basketball. Sila yung mga naghahatak sa akin. Halika, Bible study tayo, Joel. Halika, atin tayo ng church, Joel. So, ang pagiging pastor ko ngayon ay isa yan sa mga instrumento. No? May kasama pa kami, si Lily B. No? Isa yan sa instrumento na kung bakit ang inyong lingkod ngayon ay naging pastor po. Ay, salamat, maraming salamat sa pagtsatsaga ng mga yan. Minsan nagtatago na ako sa mga yan.
Nasaan si Joel? Ma, sabihin mo wala ako. Yung pala, nandun lang ako sa itaas ng puno. Nagtataguan ko yan, no? Kahit magaganda yung mga yan, pinagtataguan ko yan. Kasi gustong-gusto ko lang mag-basketball, gustong-gusto ko lang magala, no? Eh, siyempre, sabi niya, halika, church tayo. Halika, Bible study tayo. So, isa yan sa mga tao na nagtsaga sa akin yan, si Regine. Good morning, Regine. To God be the glory. Ayan. So, nakakatuwa naman na may mga kababata ka na makikita mo na talaga naman nga gumaganda at nagiging maayos ang mga buhay. Basta naglilingkod sa Panginoon, gumaganda at maayos ang buhay. Amen? So, remember to receive Him kapag wala ka pang relasyon sa Kanya, hindi ka pa tumatanggap sa Kanya. Remember to receive Jesus. Kung tinanggap mo naman siya, alalahanin mo siya ay tinanggap mo na. No? Because God's purpose for coming, hindi lang para, alam mo na, yung iba kasi, di ba? Pumunta ako para magpa-cute. Iba, pumunta ako para sumikat. Pumunta ako para makilala nyo. Pumunta ako para nang sa ganun, ma-appreciate ninyo ako. Alam niyo, hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya pumunta para magpasikat. Anong patunay? No? Hindi siya dumating dito na pinatigil ang lahat tapos siya ay lumulutang sa langit at unti-unting bumababa, di ba? And then may mga trompetang tumutugtog, tan-tanan, tan-tanan. Hindi ganun ang Diyos, no? Napaka-humble po ng kanyang pamamaraan. Di ba? So in John 3:17, paraphrasing po, He came not to condemn the world, but to save the world. Nung dumating ho siya, ang kanyang misyon ay talagang iligtas ang mundong ito. Iligtas ang kanyang mga anak because God sees what is before us. He sees our destruction. Kung hindi tayo aware, ang Lord aware. Alam niya na ang ating future is destruction. Alam niya na tayo, human as we are, we have this capacity to become bad. We have this capacity to become irresponsible. Yan. Nakikita ng Diyos yun. Ahead of time, alam niya na agad yung ating kakayanan. Kaya nga sinira niya yung Tower of Babel. Sabi niya, pag hindi ko ito pinigilan, tingin ko mukhang hindi lang itong Tower of Babel ang gagawin ng mga ito. Mukhang mas marami pang building na gagawin ng mga ito. Hindi lang yan. Mukha wala na silang gagawin kung hindi magpakatanyag na lang at magpakatanyag. Kita ng Diyos kung gaano kasama ang puso ng tao. Kaya dumating siya, no? Dumating siya para igtas tayong lahat. No? Pero tayo kasi hindi tayo aware. Human as we are, akala natin ang ginagawa natin okay lang. Human as we are, alam natin ang ginagawa natin. This is just for our enjoyment. No? Kaya tingnan nyo yung mga bisyo, no? Inom ng inom. Para bagang yung kanilang katawan ay bakal. Parang bakal to. Hindi ito masisira ng alak. No? Yung mga nanigarilyo naman, akala naman nila, hindi ito kaya sirain ng aking ang lalamunan ko, hindi ito kaya sirain ng nusok na ito. No? It seems like meron silang 1,000,000 buhay. Hindi nila iniingatan ang kanilang buhay. No? Tayo, yung mga anak ng Diyos, we have to think about this. Kaya ang Diyos ay pumunta kasi meron siyang ililigtas. At dahil may word na ililigtas, ibig sabihin may mapapahamak. Yan. Meron mapapahamak. At tayo yun. Tayo ang mapapahamak kapag hindi natin tinanggap si Kristo. Yan. Kita nga din. Nalagay ko nga dito. Nakikita ng Diyos. Kita niya yung katigasan ng ating ulo. Sabi nga niya, He knows the pain waiting for us to happen. He knows the pain. No? Kita niya. Ahead of time, alam niya ang kalalagyan nating lahat. Okay? Kaya nga in Luke chapter 16 verse 22, this is a story about a rich man and Lazarus, di ba? Rich man live in luxury but died and goes to hell. Di ba? You live in luxury, akala mo hindi ka mamamatay ka pa rin. Kaya natutuwa ako dun sa kwento ng anak ko, sabi niya, Daddy, alam mo ba yung, hanapin ko, tingnan ko sa YouTube. Sabi niya, meron dong Daddy, sobrang yaman niya. Pero bago siya namatay, lahat ng yaman niya, pinamigay niya na. Sayang mo, hindi ka nabigyan. Pinamigay niya na lahat, Daddy. Bago siya namatay, lahat ng yaman niya, dinonate niya, pinamigay niya sa mga orphanage, pinamigay niya sa mga institution. Tama eh. Bakit? Kasi yung thinking niya na, hindi ko naman madadala ang yaman na ito. No? Aanin ko nga naman na sobrang yaman na ito. Kung pagdating sa langit, sasabihin ng Panginoon, Teka, bro, ano yung bitbit mo? Ay, sir, ginto ho ito.
mga minana, mga yaman ko ito. Ay, sorry ho. Hindi kami napapasok ng basura dito. Nakakaya pag dating sa langit, biglang basura yung tingin. O, asawa ko, atsin. Pagdating sa langit, yung bitbit mo na akala mo yung ginto. Basura ang pala sa harapan ng Panginoon. Ano? Basura talaga yun kasi iwapakan mo ginto na eh. Aanin mo yan dito. Sobra na yan sa kalsada ko. Di ba yung mga semento? Minsan yung mga sobra. Ano yung dala mo dito? Mga sobra-sobra na yan dito ha. Iwanan mo na yan. Di ba yung mga sobra? Tinatapo na lang yung mga yan. So imagine. No? So the rich man died and goes to hell. Alam niyo yun talaga mangyayari sa atin. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, gano'n nangyayari sa atin. We will all come into destruction. Pero nakakatuwa kasi ang mga anak ng Diyos na mayroong relasyon sa Kanya, mas magandang kalalagyan. Di ba? Hindi tayo mapahamak katulad ng mayaman sa kwento natin. No? Si Lazarus, hindi eh. In all of his life, hirap siya, hindi siya mayaman, pero at the end, naging maganda naman ang kanyang buhay. Diba? So, amen? Mukhang tulog na kayo ah. Baka, umaya, nakahiga lang kayo. Ay, yes, Sir Joel. Umaya, tulog na. Gising-gising na. Maganda, nakatayo kayo dyan, ha? Oh, wala akong nakikita parang walang comment dito eh. Oh, sabi ng amen ang gising. Amen. In John 1:10, He was in the world, and though the world was made through Him, ito isa sa mga kalungkutan ko rin eh. Nakalain mo ha? He was in the world, and the world was made through Him, but the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Isang napakasakla po yan. No? Nasubukan niyo na? Ikaw ay isang, sa program na lang, di ba? Sa program na lang. Ikaw ang nag-create ng program, ikaw ang nag-create ng venue, inayos mo, tapos pagpasok mo doon, hindi ka papasukin. Sabi na, diba, yung gwardiya, hindi ka niya kilala, halimbawa. No? Halimbawa lang, yung gwardiya, hindi ka kilala, pero ikaw ayos lahat niyan. Tapos biglang, Sir, ID po. Ay, wala akong ID, sorry, naiwan ko sa bahay. Ay, hindi po kayo makakapasok, sir. Oh? Bakit ako hindi makakapasok? Kasi wala ko kayong ID. Hindi, ako nagawa niyan. Ako nag-ayos niyan. Ako nag-agawa lahat niyan. Ako nag-asikaso nito. Pasukin mo ako. Wala na akong ID, niyo ko sa bahay. Hindi mo ako kilala. Tapos sasabihin ng gwardiya, hindi ko po kayo kilala, sir. Sorry po, sir. Hindi ko po kayo talaga kilala, sir. Kaya hindi kayo makapasok. Eh, siyempre, tabawan ng gwardiya yun eh. Pag hindi niya kilala, walang ID, hindi mo pasukin. No? Tapos ikaw tanong, hindi po, hindi mo. Ako ang presidente dito. Ako yung nagawa ng building na ito. Ako yung nag-ayos ng programa nito. Ay, sir, pasensya na po kayo, sir, pero hindi ko talaga kayo kilala. Wala kayong ID? No ID, no entry. Ang sama ng loob mo. Ang sama ng loob mo niyan eh. Imagine mo, hindi ka papasukin. Ikaw yung may-ari ng lahat. Hindi ka papasukin. Pag hindi pa pala sa may loob mo niyan eh. Exactly, that is the kind of feeling that God felt. This world was created by Him and through Him. But the world did not recognize Him. He came to His own, but His own did not receive Him. So, ang saklap, di ba? Ang saklap. Kaya tingnan nyo, kahit ilang Pasko na ang dumaan, no? Ilang Pasko na ang dumaan, kapag hindi mo natin na-realize ang tunay na kahulugan ng Pasko, wala pa rin nangyayari sa atin. Hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo, napapaubo ang gwapo. At kaya inom lang ako ng kape, ha? Hanggat hindi mo tinatanggap ang Diyos, si Kristo sa buhay mo, you will always celebrate Christmas in a very empty way. Kahit nung bata ako, sabi ko, pag nagkapera ako, bibili ako ng maraming paputok. Yung paputok kasi, nakita ko, pag maraming paputok, ang saya eh. Tapos sabi ko, nung bata ako, pagka ako may trabaho na, kasi yung pag maraming handa, di ba, nalulungkot ka pag konti lang sa'yo. Naku, pag nagkapera ako, bibili ako ng maraming handa. Pag Christmas, talagang pupunin ko ng handa yung table namin. Glad to say, nung Kristiyano ka na, biglang, ba't ko na kailangan bumili ng maraming paputok? Aanin ko naman yung handa na hindi ko mauubos. Tatlo lang naman kami ng anak ko, tsaka kasama ko. Aanin ko naman yung handa na hindi ko mauubos. Ano, pa picture-picture lang?
No? Para makita lang sa FB, marami kang handa. No? Lahat yun nagbago. No? Nagbago ang sense of happiness mo. Pero pag hindi ka Kristiyano, naku, yung sense of happiness mo, yun at yun pa rin. Bibili ka ng maraming paputok. Yung mga paputok ngayon, iba-iba na ang itsura. Nagkaroon ng piccolo, nagkaroon ng triangle, nagkaroon ng buy-bawang, buy-bawang, nagkain pala yun. Nagkaroon ng super lolo, goodbye Philippines. Pag pinaputok mo, talagang goodbye ka talaga. Di ba? Hindi na matigil-tigil yung happiness ng tao. No? Kaya ngayon, pinagbawal yung paputok. At totoo lang, kahit yun hindi mo ipagbawal o ipagbawal mo, hanggat walang Kristo ang tao sa kanyang puso, ang celebration ng Pasko will always be as empty. No? Wala yan sa paputok eh. Hindi yan nakukuha sa paputok, hindi din yan nakukuha sa pagkain, hindi rin nakukuha sa regalo. Di ba? Tingnan mo yung pag-New Year. Sabi nila, magpaputok tayo sa labas. Sabi gano'n. Para ano? Para itaboy ang mga demonyo. Kaya paputok sa labas. Kung ikaw yung demonyo at nagpuputukan sa labas, saan ka pupunta? Papasok ka sa loob, di ba? Kaya, nagputukan sa labas, siyempre matalino yung demonyo, nagputukan sa labas, para itaboy nila tayo. O, ipasok tayo sa loob sila ng bahay. Kasi wala namang tao nagpapaputok sa loob ng bahay eh. Nagpapaputok sila sa labas. Kaya kung ikaw yung demonyo, matalino ka, papasok ka sa loob ng bahay kasi dandun yung walang putok. No? Kaya mali yun eh. Paputok tayong paputok para itaboy yung mga masamang demonyo. Hindi mo sila matataboy. Kasi pag paputok mo, lahat sila pasukan sa bahay mo. Hindi na nakukuha sa lakas ng paputok. Mas malakas yung paputok mo sa labas, mas maraming demonyo papasok sa bahay mo. Kaya nga after New Year, no? After New Year, following day, away-away na yung mag-asawa, away-away na yung magkakapamilya. Bakit? Sira-sira na yung restaurant, punong-puno ng demonyo ang bahay eh. Nagpasukan ng panahon ng New Year. Ayan po. Kaya ingat tayo. Kaya alalahanin natin ulit, no? Pagdating ng Paskong ito, this coming Christmas, since bear na ito, bear. No? Isipin mo, ay, tinanggap ko na nga pala si Kristo. Dahil tinanggap ko na si Kristo, hindi na ito yung pamumuhay na makikita sa akin. Kahapon, sharing kami nila Brian eh. And we come up into a conclusion na, alam mo naman, ang gusto na naman ng Diyos sa atin eh. Yung makilala natin siya, yung tanggapin natin siya bilang Diyos at ating tagapagligtas. At kapag nakilala mo na siya, tinanggap mo na siya, dapat mag-manifest na ito sa pamumuhay mo. Now, after accepting God, Jesus, as your Lord and Savior, it has to be manifested in your life. Makikita na sa iyong kilos. Hindi makikita sa iyong mga labi. Hindi makikita sa iyong mga pananalita. Makikita sa iyong buhay. Kaya nga, regardless of how many verses you can recite, regardless of you are able to master the New Testament and the Old Testament, kung hindi mo naman pinamumuhay, kung hindi mo naman ipinapakita yung katalinuhan na meron ka, ang tawag sa iyo ng Panginoon, ano? No? Mangbang ka pa rin kasi hindi mo ina-apply. Bakit mangmang ang taong hindi ina-apply ang kanyang natutunan? Simple lang. Alam mo palang tama, bakit hindi mo kaya i-apply? Mangmang ka nga nun. Kaya, at the end of the day, buhay at buhay mo pa rin. How you walk as a Christian, doon pa rin makikita yan. Last! Pag last na, nabubuhay na, uy, last na raw! Lumiling mo na kagad, okay? Last! Again ha, yung aking nasa likod, yan po ay kalat background. Okay, number 3, remember that He is with us. He is with us. Kasama na natin siya ngayon. No, the Word became flesh and made His dwelling among us. Kasama mo na siya. Gusto kong ma-realize po natin yan, na kasama na natin ang Diyos. Sa bawat araw ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Ano po ang resulta kapag lagi mong kasama ang Diyos? Ano ang resulta kapag conscious ka na kasama mo ang Panginoon? Ano nangyayari? Sa kumpanya, kapag conscious ka, nakasama mo ang boss mo, ano ginagawa mo? Busy to. Busy to talaga. Very active ka, di ba? Nandun yung boss mo eh. Ano bang, walang pabanding-banding dyan. Nandito yung boss mo. Nandyan mo. Kaya ikaw naman talagang, naka-enter. Di
Kasi kasama mo siya eh. Pulis. Pag alam mo ay pulis, ang bait mo, di ba? Pulis! Lahat ng mga tao, ano mo sa ano, ngayon, panahon ngayon, face mask, face shield. Walang pulis, walang barangay. Tanggal. Pag meron, face shield, face mask, biglang bumabait eh. Biglang ginagawa na yung tama eh. Why? Kasi kasama na natin. Kung makati yung mata, pagwapo ka talaga makati yung mata mo. Makati yung mata mo, Mari Jet. Di ba? Bumabait tayo. Kaya ito, consciously, let us always remember that God is with us. Every time you move, teka, gagawin ko to, kasama ko Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede kasama ko ang Diyos. Kukunin ko to, hindi akin to. Kasama ko ang Diyos. Hindi pwede. Pabansing-bansing lang ako sa trabaho ko. Kasama ko ang Diyos. Hindi pwede. Diba? God is with us. The Word become flesh. And He made His dwelling among us. Ito nga, medyo contradicting nga ito eh. Kasi kung flesh na siya, how can He dwell in us? No? Kung siya ay naging flesh, paano siya magiging dwell in us? Pero ano yan, alam natin yun na naging flesh siya. Siya po ay naging bata, naging taong katulad natin. At nakasama natin siyang pamumuhay. Nakasama natin siyang mamuhay, no, sa ginagalawan ng nating mundo. In Matthew chapter 1 verse 23, amazing ang kanyang entrance. No? The virgin will bear with a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Diba? Kaya nga, confident tayo. Very confident tayo. Kapag may pagsubok, hindi ko kaya to. No, kapatid. God is with us. Ay, amen. Praise God, kakayanin ko to. Sir, meron akong interview bukas. May interview ako. God, yan, nakakati na yung mata ni Brother Jeep. Yung mga gwapo talaga, napapaubo minsan, nasisinok. Sa akin, Brother Jeep, sobrang kati. Araw-araw na lang kati. Okay. Di ba? Meron kang interview. Kabadong-kabado ka. Paano kaya to? Isipin mo, God is with you. Diba? Oo nga, Lord, kasama kita. Kaya kong ipasa to. Diba? May sakit ka. Naku, may sakit ako, Lord. COVID. Kahit COVID pa yan, kung kasama mo naman si Jesus. Diba? Kasama mo si Jesus. Okay lang yan. Ito po, tandaan po natin. Kasi yung iba, Pastor, gusto ko maging sobrang yaman. With all the comfort of life. Kapatid, kung sobrang yaman ka, komportable ka sa buhay mo, kung hindi mo naman kasama si Kristo, lahat yan mapupunta sa wala. Di ba? Kaya imagine niyo yung yaman. Ito yung problema ng yaman. Bibili siya ng isang bagay para magpasaya sa kanya. Nung nabili niya, since wala siyang Jesus inside, kulang. Nung bumili siya ng motor, may dumang mas magandang motor. Ako, talo yata ako dun. Bibili pa ako ng mas magandang motor. Nung bumili siya, meron pa rin bago. Bibili na ako ng helicopter. Nung bumili siya ng helicopter, naku, naluma yung helicopter niya. Meron kulang at kulang. Kaya ginagawa ng mayaman, bili ng bili. Kasi yung joy niya inside, hindi mapunan-punan. Hindi mapupunan-punan. It's like parang a hole, empty hole, na pag nilalagay, lumulusot lang, hindi napupuno. Kaya, lahat ng mayaman, palaki ng palaki yung kinukuha nila. Buong subdivision, akin na to. Paglagay niya sa kanyang puso yun, hindi pa rin siya masaya ulit. Kukunin ko yung mga mall. Paglagay niya, hindi pa rin siya masaya ulit. Why? Kasi wala siyang Jesus eh. Wala siyang God inside eh. Samantala yung mga Kristiyanong katulad natin, simpleng buhay lang. Sumweldo, nakakain niya sa Jollibee, kasama ang pamilya. Wow, saya na ako. Jollibee Chicken Joy. Di ba? Ako, yung nanay ko lang eh. Kahapon, nagpadala ako ng pera, sabi niya, dagdagan mo naman ng konti, mag-Jollibee ako. Ha? Sino ba naman ako para pigilan ang kaligayahan ng nanay ko? Sige, dagdagan mo ng konti, mag-Jollibee ka na ngayon. Can you imagine, di ba? Simpleng kasiyahan lang.
masayang-masaya na tayong mga Kristiyano. See, pag may Jesus ka inside, you know, yung happiness mo, hindi siya sobrang mahal. Di ba? Ayan. So, He's not just enough for us. No? He is enough for us. When you have Jesus, you have it all. Kaya nga dun sa ginawa kong video, kung mapapanood lang natin, alam mo, si Jesus talaga yung totoong SM. Siya talaga yung totoong SM. Ano sabi ng SM? We got it all for you. Hindi totoo yun. Maraming kulang sa SM. Pag pumasok ka, marami kang hindi mabibili. Marami kang mabibili, pero marami ka rin hindi mabibili dyan at maraming kulang dyan. No? Pero si Jesus, siya talaga yung totoong SM. We got it all for you. Siya talaga yun. Eh, bakit yung SM, kung kumpleto sila, bakit, tayo dito, bakit? Eh, kulang. May SM dito, sabi ng may-ari, kulang pa rin. Tayo ulit sa kabila, kasi kinukulang eh, Ibig sabihin, hindi talaga, we got all, but if you have God, if you have Jesus, we got it all for you. Naalala ko yung kwento ng paboritong pastor, no? Yung aking parang tatay-tatayang pastor. Kung ako'y napapaubo talaga eh. Pagkagwapo, napapaubo eh. Ito, kape ulit. Sabi niya sa akin, nung kabataan ko pa, sabi niya, Pano Joel, ito yung problema ko sa mga youth eh. Bakit po? Noong time na yun, sa Mondinisin na ako So, nagsishare sa akin yung pastor. Ito yung problema ko sa mga youth eh. Alam mo yung mga youth na yan? Pag ako yung kasama, nako, halimbawa, kasama yung mga youth, mga 6, 8 yan, 10. Tuwang-tuwa yung mga youth na yan. Para wala silang problema sa buhay. O bakit naman, pastor? Ay nako, yung mga youth na yan. Pag kasama nila ako, wala silang problema sa buhay, Brother Joel. Halimbawa, pamasahe, si pastor. Merienda, si pastor. Magla-lunch na, gutom na yung mga youth. Wala problema kay pastor. Para pag akala na sa akin Diyos, basta pagkasama nila ako, at sila, hindi sila mga problema. And then, bigla ko naisip, praise God, totoo talaga. If you have God, if ikaw ay conscious na kasama mo ang Diyos, that is the kind of faith and the kind of confidence na meron ka. Wala kang perang masahe. Pastor, meron yan. Wala ka pang merenda. Pastor, meron yan. Di ba? So, pag may problema ka, si Lord, kasama ko si Lord. Wala kang pagkain, kasama ko si Lord. Hindi ako gugutumin yan. Kahapon, pumunta yung kaibigan ko dito. Hindi ko napapangalanan. Sabi niya, Pastor, ang anak ko, ilan ang anak ko? 3. O 4 na yata ngayon. Ilan ba? Kamali pa ako, 3. Kung hindi sa grasya ng Diyos, kung hindi ko kasama ang Panginoon, hindi ko alam, Pastor, paano bubuhayin yun? Talagang, it's really by the grace of God na nakakayanan ko ang bagay na ito. Kasi lilipat siya, nagharap siya na malilipatan. Sabi ko, medyo mahal yung nilipatan mo ha. Dagdag na 1.5 yun sa normal na bayad mo sa bahay. Sabi niya, okay lang, Pastor. Kasi ito yung napakagandang sinabi niya sa akin na nagkukwentuhan kami. Kasi Pastor, na-realize ko, kapag walang Kristiyano, ay lumalaki ang problema, dumadami yung problema sa buhay. Ang Lord nag-a-adjust. Sabi niya, ang Lord nag-a-adjust din. Pag dumadami ang problema ng Kristiyano sa buhay, dumadami at lumalaki din ang provision ng Lord. Sabi ko, tama! Kaya sabi niya, Pastor, kaya hindi ako natatakot, Pastor, pag may problema ako eh. Bakit? Kasi the more problem that I have, the more grace of God that I will have. Sabi niya, mas marami akong utang, mas marami provision. Hindi man ako mabayaan ng Lord eh. Alam niyang lumaki yung bayarin ko sa bahay. From 2.5, magiging 4,000 na lang. Eh, Pastor, palagay mo, hindi nadagdagan ng Diyos yung kanyang biyaya. Nadagdagan niya yun. Sabi ko, ano? May point ka. Kaya tama yan eh. Wala, Pastor, hindi ako takot kumuha niyan. Kasi, ang plano ko, mapaganda yung aking asawa, maayos yung kanyang titirhan. Kasi maraming Kristiyano baliktad eh. Sabi niya,
Naku, 1,000 lang yung aking ano. Ngayon, magiging 2,000 na. Ang laki na yan. Baka hindi ko na kayanin yan. Nakakalimutan nila yung isang part na, uy, may kasama kang Diyos! May kasama kang Diyos! Pag nakita ng Diyos na lumalaki pa ang kailangan mo, alam nga naman ang Diyos. Sabi ng Lord, ay basta ako, ang share ko, laging 500 lang ha. May pag lumaki ng lumaki yan, basta share ko, 500 lang. Ay, imagine nyo ba yung partner mo in life, si Lord, na habang lumalaki yung problema mo, sasabihin ng Lord sa'yo, hindi, basta ako yung share ko, 500 lang. Pag lumaki yung problema mo, bayarin mo, basta yung share ko, 500 lang. Enough na sa akin yun. Bahala ka na sa natira. Hindi ganun ang Diyos natin, kapatid. Naniniwala ako, kapag lumalaki ang problema natin, dumadami ang dinadagdag ng Diyos na provisyon. Yung problema na hindi kayo may gawa, baka yung problema ikaw may gawa. Yung problema na dumadating na normal. Kasi may problema na normal may problema na dumadating na tayong may gawa. So tandaan natin yun. Kaya naniniwala talaga ako that God is amazing God. Because He is with us, hindi ipipikit ng Diyos ang kanyang mata sa pangangailangan mo. Uulitin ko kapatid, hindi ipipikit ng Panginoon ang kanyang mata sa pangangailangan mo. Naniniwala ako. Nakikita ng Lord ang pangangailangan mo, nakikita ng Diyos ang kalungkutan mo, nakikita ng Diyos ang mga pasakit mo sa buhay, hindi nakapikit ang mata ng Panginoon. He knows exactly what you feel. He knows exactly what you're going through. At tutulungan ka ng Panginoon. Hindi ako naniniwala. Nahahayaan ka lang ng Diyos. Na para bagang sinasabi niya sa'yo, problema mo yan, gawin mo yan. Naniniwala ako ito yung style ng Panginoon. Nak, sosolbahin natin ang problema niyan. Nandito ako sa katabi mo. Kasama mo ako. Kaya isipin natin, this coming Christmas, maraming mga anak ng Diyos, marahil nalulungkot din. Kasi, nako, Pastor, wala akong trabaho. Paano ko haharapin ang Christmas ng masaya? No? Kahapon, I was reminded, yung mga bata na kasama namin nila Brian sa isang birthday, no? Sabi ko, kaya pala sabi ng Panginoon, the kingdom of God belongs to this little child. Sabi niya, bakit? Ano yung mga bata? Yung mga bata po, napaka-inosente. Hindi sila takot sa mga bagay na nangyayari sa kanila. Tayong mga adult, takot na takot tayo. Nag-worry tayo, but this little child, with their innocence, hindi sila natatakot. Sabi niya, the kingdom of God belongs to them. Dapat maging katulad tayo ng mga bata, hindi tayo natatakot. Diba? Kasi ang mga bata, alam nila, may magulang sila. Na hanggat ang kanilang magulang ang nasa kanilang tabi, sure, wala silang problema, hindi sila mahihirapan. God dwells in us. He lives in us. No? Kapag naiisip mo na, yun nga, kapag naisip mo na magalit, maging dishonest, no? Laging mo isipin that God is with you. Mayroong Diyos na malulungkot, mayroong Diyos na masasaktan. Yan. Okay? Nagtag ko lang ng konti. In Matthew 25:40, whatever you did for one of the rest of these brothers of mine, you did it to me. Di ba? Anong patunay na ang Diyos ay kasama natin? O kasama ng ating kapatid? Sabi ng Biblia, kapag may tao kang sinaktan, hindi mo siya sinaktan, ako ang sinaktan mo. Bakit? Kasi kasama na ng Diyos. Lalo pag Christian, sinaktan mo ang Christian. No? Hindi ang Kristiyanong yan ang sinaktan mo. Ang sinaktan mo ay ang damdamin ng Panginoon. Kaya sabi niya, whatever you did for one of the best of these brothers of mine, you did it to me. Ganun din, kapag tinulungan mo ang kapwa Kristiyano mo, hindi mo siya tinulungan talaga na siya. Ang tinulungan mo, no? Nagpakita ka ng kahabagan, nagpakita ka ng pag-ibig sa Diyos. No? Yan. Kaya walang worry, ha? Sabi nan, kaya wala kang worry kasi the owner, the creator of the entire universe is with you. Ako din, wow, paano nga kaya pagkasama ko yung isa sa mga pinakamayaman sa mundo? Pinakamayaman, kasama niya ako. Tapos papasok sa hotel, papasok, kakain kami sa mamahalin. Problemahin ko pa ba ang bayan? Natural, hindi na. Naalala ko yung boss ko dati, pagkasama ko ang boss ko, hindi na ako namumblema eh.
Bakit? Ba? Sagot na ng boss ko yan. Can you imagine itong boss natin is bigger than any bosses? He is God. Kaya pag-kasama mo siya, naku, worry free ka. Because He will provide everything that you need. Yan. Okay, so magtatapos na po tayo dito. Today, sabi dito, today, marahil marami sa atin ang pinaghahandaan yung New Year, pinaghahandaan yung Christmas, no? Guilty as I am din, ano? Minsan nagigilty rin tayo. Mga kapatid, magtulungan po tayo. Leaders of Jesus Only Hope Church and all the Christians out there, magtulungan po tayo. Ibalik natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ibalik natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. So, ngayong Christmas, palapit na ng palapit, yes! Nandyan yung preparation mo, nandyan yung mga paghahanda mo, pero huwag mo kakalimutan the real essence of Christmas. Number 1, remembering the greatness of God when He chose to become like us. Number 2, remember that you have received Him. At kung hindi pa, remember to receive Him. And last but not the least, remember that He is with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya ano man ang mangyari, we will have this confidence na kakayanan natin ang mga bagay-bagay. Amen? Alright, so yan po, nawa ay nakadagdag tayo ng inspirasyon, nakadagdag tayo ng palaisipan sa ating po mga kaisipan bilang mga Kristiyano na ngayong panahon ng Christmas. Hindi dapat talaga tayo mga problema. Wala kang makain, maraming bigas dito. Maraming bigas dito. O kaya kang pakainin nito. Ayan ha? So, ayan, any question, parang orientation lang, any question, Naku, sayang lang talaga. So, next time, ayusin ko yung Zoom na yun. Via Zoom, tapos naka-display yung ating mga visuals. Ginawa ko yung PowerPoint na yun. May mga audio pa sana tayo doon, may mga movie clip pa tayo na pinanood. Pero, yun nga, sabi ko nga sa Sir Pat, back to basic tayo. No, I will be doing this in a traditional way. So, huwag po natin kalimutan mag-share, mga kapatid. I-share po natin ang mensahe ko sa ating mga kaibigan. No, ulit binabati ko yung mga kapatid natin na nandito ngayon. Si Brian, si Brother Chris, ayan, si kababata kong Regine, si Brother Jeff, no, nandiyan sila. Na Sister Shirley, no, sila, yung mga taga-Mount Division na kasama natin, isa yung pinag-usapan namin ni Brian kahapon, Kasi po, napapansin natin, no, alam ko, ako naman kasi, kahit isa lang ang viewer ko dyan, especially kung nanay ko yung viewer ko, walang problema. No? Kaya lang, it's always a question of commitment. It is always a question of commitment. Na every Sunday, nawa ay abangan natin po ang mensahe na galing po sa ating bahay-sambahan. Alam naman natin na sa panahong ito ay wala tayong physical worship. So, ito po ang ipapalit muna natin. No? Sabi ko nga, next year na tayo magsimula. Kasabay ng renovation ng church, ayusin natin yung ating church, ayusin natin yung tiles, ayusin natin yung bintana, ayusin natin yung mga walling natin para pag-start ng next year, planchado ng planchado, ang ganda ng ating musiko, music, ang ganda ng ating mga bahay-sambahan, matutuwa tayo. So, i-ready natin lahat yan. But for now, it's just stay as safe as we are. No? At alam ko excited na kayo, pero ganun talaga ang buhay. Minsan, talagang yung mga bagay na maganda, it takes a lot of time. No? So, okay lang yun. Okay lang. Just continue to be active in our social media worship, social media prayer meeting, social media Bible study, online Bible study. O, ganun lang muna tayo. Okay? So, let me pray. Okay. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat once again for giving us this wonderful day, a Sunday message, Panginoon. Salamat dahil bagamat hindi kami nakikita at nagsasama physically, ginagamit mo ang platform na ito, yung Facebook na ito, para kami, Panginoon, ay magkakakitaan, para kami pa rin, O Diyos, ay meron pong mga sharing na nagagawa through online. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe. Dalangin ko na nagkaroon ito ng kirot sa puso ng bawat isa. And I pray na ito, Panginoon, ay amin pong isa sa buhay.
Marami ng problema sa mundong ito. Maraming mga Kristiyano na nagugulumihanan, Panginoon. And we just nakakalimutan namin, O Diyos, that you are with us. Nakakalimutan namin, Panginoon, na kami pala ipinaghaharian mo. Na kailanman hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami kayang pabayaan. Sapagkat yan ang pangako mo, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, sa bawat isang nakikinig at nanonood sa amin sa oras na ito, may kanya-kanya ka ng bigat sa buhay. Nakikita mo ang struggle ng bawat isa. Nakikita mo ang problema ng bawat isa in a very individual matter, Panginoon. I pray na sa pangalan ni Jesus, Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng solusyon. Ikaw ang magbigay ng kasagutan, katuparan sa bawat panalangin, sa bawat problema ng aming mga kapatid. Dalangin ko, generally speaking, Panginoon, sa mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito. Nangangailangan din ng finansyal na kagapala sa oras na ito. So I pray for them, Lord, that you will provide everything that they need in a day-to-day basis, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen and amen. Yan po mga kapatid. Sister Lisa, gandang umaga sa iyo. Mukhang nalit ka yata. Baka hindi ko na-forward, no? So, di bali, balikan mo na lang si Sa. Balikan mo yung ating mensahe, ha? So, in the same way, sinisave ko rin yung message na ito at kinonvert ko na into YouTube. So, mag-subscribe kayo. Mag-subscribe kayo. No? Walang intro-intro. No? Raw ang dating, no? Siyempre, wala na tayong time para ayusin lahat yan. So, after this, inisave ko to, tapos pinupost ko rin into YouTube para mapanood ng ating mga kapatid at ma-reach out yung mga iba nating mga kaibigan. At kung hindi man, this will serve as a documentation lang din. Hindi lang basta pag tumating yung panahon na ako yung naging lolo na, makikita ko aking, yan pala ako nung bata ako. So, yan po ha. So, patuloy po tayo mag-ingat mga kaibigan. Sister Lisa, thank you. Brother Brian, Sister Star, magandang umaga. Sister Shirley, bye-bye po sa bawat isa. Abangan po natin. Ito, babanggitin ko na. No? Gusto ko nang babanggitin ko na. So, bukas po ay Monday. Yan. Ngayon lang po ako nagkalog, Pastor. Okay. Bukas po ay Monday. So, I invited the father of Brother Brian to speak before us sa ating pong kapihan session. So, iniimbitahan ko po kayo manood ng kapihan session. Makinig tayo. Alas 7 ng umaga, yung tatay po ni Brian, si Brother Lito, yan, talunton. So, sabi niya sa akin kahapon, Pastor, matagal na ako hindi nakapag-share. And I'm really excited to share. So, tatay po ni Brian ito, at matagal na po nating kaibigan ito. Bigyan po natin ng pagkakataon, at nawa, every one of you will be present doon sa online natin, sa Jesus Only Hope Church Group. Si Brian, i-assist niya yung kanyang tatay na i-assist niya para mas, kasi hindi man marunong si Brother Lito mag-live, no? So, supportahan po natin bukas 7 a.m., no? I-welcome po natin si Brother Lito. So, panoorin po natin ang kapihan session. Bukas, Monday, of course, sa susunod na mga araw, no? Na naka-schedule dyan, patuloy po natin suportahan ang ating pong kapihan session every day. Ayan po, ha? So, huwag po kayong mawawala, mga kapatid. Okay? So, alam niyo, parang ayoko nga magbabay, pero I have to say, bye-bye! Okay. Save ko na to, ha? Kawan muna. God bless. God bless everyone! Ay, Lisa, bye-bye! God bless you!